Good day guys, this is John from ZAG. Dito naman tayo ngayon sa ating bagong review. Ayan, bagong vlog natin. From Chili Cars guys na units. Ayan. Ito nga pala yung 2020 Ford Transit Artista Van Setup. Ayan. Kuta muna natin guys, check nyo muna. Tingnan nyo muna kung gaano maganda yan. Okay. Ayan yung kulay niya. Metallic gray. Makakapal pa yung gulong na 4. All stock pa yan guys yung mga gulong niya. Pati yung pintura niya all original pa yan. Wala akong pinapa-retouch. Makinis na makinis. Kung ano yung nakikita nyo sa picture, as is din yan. Parehong-pareho po. What you see, it's what you get. Ating na-wash yun eh. So, ayan siya. So, doon naman tayo sa loob niya. Ayan. Tingnan natin. Tara. Overhead cabinet. Meron na siya guys. Kung makikita mo. Tapos meron siyang tatlong captain seats na meron na rin footrest. Ayan, sobrang relax na relax ka talaga dito. Ayan, meron na rin siyang couch. May bed na rin. Kompleto na rin. Overhead na cabinet. Ayan, merong 32 inches na TV. PLDT Wi-Fi. Naka-Siri. Voice command na rin siya. Kaya, ayan, naka-ambient lighting na rin guys. Sobrang ganda niyan. Pwede mo siyang i-open kahit nasa biyahe ka. Kung gusto mong matulog, sobrang relaxing yan. Kaya, sobrang komportable dito, napaka-VIP talaga. Sobrang VIP mo pag nakasakay ka dito. Yun. Then, ito yung toilet niya. May sink. May tubig na rin yan. May bidet. Tapos, may vanity mirror. Kompleto na yan, guys. Then, yung flooring niya, naka-vinyl na rin siya. So, talagang akala mo isang buong bahay. Then, yung harap niya, ayan, yung upuan mismo ng driver sa passenger side sa harapan, malambot na rin, customized na rin, napaka-komportable. Ayan, sana hindi makatulog yung driver mo dito, habang nag-drive siya. Then ito yung engine bay niya, V6 engine, hindi ako nagkakamali guys. Sobrang fresh, all stock pa yan, talagang sa kasa lang yan dinadala. Free 5 years, parts and services yan sa any Ford dealership, basta i-schedule nyo lang. Sundin nyo lang din yung mga schedule ng PMS niya. So, ayun, yan yung review natin sa ating 2020 Ford Transit VIP Artista Van. Celebrity owned pala to guys. So, gusto nyo malaman kung sino yung celebrity na yon, upon viewing na lang or pag-inquire na lang kayo sa amin. Ang price ito is 2,680,000. Dating 2.980 siya guys, almost 3M. Sobrang laki ng diniscount namin ngayon kasi year-end sales to. So, bagong taon, bagong presyo. Kaya kung ikaw, kailangan mo ng isang artista van setup na sobrang sulit, then yung gumawa is talagang hindi rin basta-basta. Ayan, Atoy yan, Atoy Cosmos. Almost lahat ng artista, lahat ng mga celebrities niya nagpapagawa. So, ano pa bang hinihintay mo? Schedule your viewing now. Unit located at Quezon City. For more details, kindly message us or ano mo lang, tawag ka dito or sa Viber and yung number. Tawagan mo lang yan or kindly visit our Facebook page. Dito na rin sa mismong kung saan naka-upload yung video. So yun na nga guys, this is John from ZAG. Kita-kits soon. Bye-bye. So guys, this is John from ZAG Auto Garage. And dito na naman tayo ngayon sa ating bagong online viewing na pinipresent ko sa inyo. Kasi medyo sa totoo lang itong dealer na partner natin si Chili Cars, medyo may kalayuan sa atin. Pero pupunta naman ako doon pag may time. Ngayon lang medyo busy lang kaya ito muna, tsaka sumusubok tayo ng bago sa platform. Kumbaga parang ini-enhance natin yung kung anong meron tayo, diba? Ganoon naman lagi ang technology. So ito nga pala yung new model unit natin, which is 2020 acquired Jimny GL. 4x4 variant pala ito guys. At the same time, Japan din siya. Kung doon nyo natatanong, dalawa kasi yung manufacturer na bansa ni Jimny. Isang Japan, and then yung isa nasa India naman, which is Suzuki Maruti, yung company na yun. Pero sabi naman nila, wala naman daw difference doon regarding sa mga parts. Halos pareho naman daw talaga sila. Talagang hindi na talaga nila makater yung sobrang dami kasi yung demand nito. Actually hanggang ngayon, yung demand pa rin tong gym na to kasi
Correct me if I'm wrong ha. Ito kasi yung isa sa mga off-road vehicle na entry level daw na pinakamura, diba? Kumbaga kung itatapat mo siya kasi ngayon sa presyo nila, ano ba yung mga pang-camping natin, which is for example yung FJ Cruiser, diba? So alam nyo naman din yan, sobrang in demand din yan sa kasa, and lintek din ang presyo niyan. Kahit yung resale value sobrang mahal guys, 2017 halos ka-presyo na nitong binibenta natin, mas mahal pa. Diba, pero alis tayo dyan. Ito muna yung model unit natin. Try ikutan muna natin to guys. Ayan. Ang color niya is silver. Ayan. Yung gilid niya, yung mga gulong, sobrang kakapal pa. Actually, stock pa yung mga gulong niyan. At yung body paint niya, sobrang excellent. Talagang kung ano yung nasa video, kung ano yung nasa picture, kung ano yung nakikita nyo dito, ayan na ayan po siya. Hindi kami nag-filter. Kung ano man yan na makita nyo, as is din po siya. Diba? Kung nakikita nyo, yan din yung makukuha nyo. So, ito. Ayan, ito yung sa likod. Ayan. Ito yung likod niya. Andyan na rin yung spare tire niya. At the same time pala guys, ito pala is yung unang gen ba? Ewan ko yung first gen. Hindi pala first, second gen na 2019 model, 2020 na 3 doors lang. Kasi meron tayong bagong Jimny ngayon which is 5 doors. Na actually, ang ginagdag daw nila, sabi nila, is yung pinto lang. Kasi nga, ganun pa rin naman yung engine niya guys, is 1.5 pa rin naman. Parehong 4x4. Naging 5 doors lang siya. Kasi ito is, meron siyang 3 doors, yung dalawa sa harapan, passenger, tsaka sa may driver, then yung sa may likod. Yan yung pinto niya. Ngayon kasi dinagdagan nila para sa passenger sa likod. Pero actually yung legroom guys, kung nakita ko sa ibang review, ganun pa rin. Medyo masikip pa rin talaga yung likod niya. Na-extend na siya ng konting-konti lang talaga. Kung ikaw 6-footer talagang, actually hindi mo ma-enjoy kung ikaw yung passenger. Ayun, so iba nga pala, pang ilalim to guys, sobrang tibay. Gawa nga pala siya sa full ladder frame chassis, which is ginagamit din sa ibang pick-up trucks na nakikita natin ngayon, mga pang-ilan na pick-up trucks, kaya sinasabi nilang sobrang tibay talaga ito, sa sobrang reliable. Hindi ka bibitin nito pakyat kasi nga 4x4 din siya, kahit na 1.5 yung engine niya guys. Kung sa pataas naman, kung pang-camping, dyan talaga siya ginawa. Actually, sa bilis, hindi mo siya maaasahan na talagang sasabay sa ibang kotse na talagang ang daming mas mabibili sa kanya, pero yun nga, this model, this unit, ginawa talaga siya for camping, off-road, and at the same time, iba kasi dito, sobrang in-demand ito guys, yung mga pang-customize niya, kalat na rin siya sa market. Ang dami na rin nagbebenta ng mga aftermarket nito na karamihan kasi nang bumibili ng Jimny, kino-customize talaga nila, pinapaganda nila, pinapalitan nila ng bono, ano. So, project car na rin siya ngayon. Kaya, kung sa sulit at sa sulit lang, hindi siya ganun kamahalan, hindi siya ganun ka sobrang overpriced, pero pagdating naman sa resale value guys, mataas na mataas din yung ano nito, gawa nga nung sa kasa. Actually, pila rin siya hanggang ngayon, kahit na sabi mo yung 5 doors, kahit na yung last year nga, actually ang dahil pa rin bumibili sa mga dealer na overpriced. Ang starting value na nito sa mga manual variant nasa 1.2 lang. Yung manual nila, then yung mga GLX type na or GL type, nag-range siya ng 1.3 hanggang 1.5. Ngayon, alam ko yung brand niya ng Fighter nasa 1.8 ata yung top of the line variant niya. So, punta tayo dito ngayon sa mismong unit. Ito yung loob niya guys. Meron siyang 15,000 odometer. Sobrang fresh talaga nito. Actually, yung first owner nito, marami rin siyang unit. Talagang binenta niya lang din to kasi halos hindi na rin naman talaga nagagamit. Yung loob niya, sobrang intact at interior guys, sobrang ganda pa. Meron na rin siya ang Android head unit na touchscreen na rin siya. Ayan, so makikita mo naman, sobrang fresh. Ayan, wala kang masasabi. Subukan mo na rin itong Jimny nito kung ikaw ay naghahanap mismo ng unit na, alam mo yun, pang off-road na entry level. Sobrang sariwa, wala ka na ipapagawa. Ito, baka ito na yung perfect car para sa'yo. So, check mo na lang din sa aming page, or ang presyo pala nito is nag-range lang ng 1,280,000. Ayan, 1.280. Negotiable pa rin upon viewing guys. Then also available din pala to sa financing natin. All-in down payment nito is 350,000 guys. 350,000, actually kasama na dun yung shuttle fee tsaka yung transfer of ownership. Okay? So
So sa ano naman, insurance naman natin comprehensive actually. Pwede mo siyang tawag doon, pwede mo siyang gawing hulugan or for 3 months to pay, 0 interest yun. Depende lang sa terms and syempre upon release ng credit mo, credit advice ko, doon na natin malalaman kung magkano yung amount ng insurance mo. Pero madali na lang yung guys, mas maganda i-view nyo muna. Open for viewing and test drive to. Kindly message us here na lang or call na lang sa number ko na yan. Yan din yung Viber ko. So, kita-kits tayo guys. Next tayo sa susunod nating unit. Pakiabang-abangan na lang. So, ito muna, 2020 Suzuki Jimny and Japan GL variant, automatic 4-wheel drive. Sobrang sulit. Actually, one of the cheapest in the market na rin to. Hindi na rin siya ganun sobrang kamahal. Message na kayo para hindi na kayo maunahan. And please like our page. And like nyo rin yung mga partners namin, Bulacan Auto Depot, tsaka yung Chili Cars, guys. And this is John from ZAG. Kung may mga tanong kayo, tawag lang. Kita-kits tayo. Bye-bye. Yo, good day guys. This is John from ZAG Auto Garage. So, kamusta kayo? Ayan, another review na naman tayo. Online viewing ulit tayo, guys. So, sama kayo. Kaya samahan nyo ako dito sa ating bagong unit, which is another SUV na naman, 7-seaters, guys. From Ford. Ayan. Ford Everest 2016 Trend variant nga pala to guys. So, tingnan natin. Ayan. So, ito siya. Yung pinakaharapan niya guys. Actually, merong 4 na variant kasi yung Ford Everest. Meron siyang ambiente which is the manual. Hindi ko lang sure kung meron siyang automatic. So, pakisagot naman dyan kung alam nyo. Okay, so meron siyang automatic na transmission. So, ang sumunod kasi dyan is yung Trend. Ito yun guys. Yung inire-review natin ngayon. Then yung top of the line variant ng 4x2 na titanium. Okay. Yung titanium naman, naka-leather seat cover siya. Ano pa ba? Alam ko naka-power seats na rin siya eh. Then, yun din naman yung pinagkaiba niya. Then yung head unit niya, yung pinaka-monitor niya medyo mas malaki. At the same time, may mga sensors. Ayan, mas maraming sensors yun guys. Then yung Titanium Plus na 4x2 na sumunod na top of the line din yung may sunroof naman. Ayan. Bali, ambiente, Trend, Titanium, tsaka Titanium Plus na unit. Tapos meron pa silang 4x4 na Titanium, which is yun yung pinaka high-end nila. Pinaka top of the line lang. Ford Everest, po. So, ayun. Yung isa naman is 4x4 na 3.2 liter engine. Mas malaking engine niya. At the same time, meron siyang cruise control. Alam ko ba yung Titanium naman meron ng cruise control eh. Actually, meron na siyang cruise control. Tapos, yung mga self-parking, alam ko meron yung 4x4. Yung mga 2016 pataas. So, yun lang din naman. Pero punta tayo dito sa unit natin na 2016. Ayan, Ford Everest Trend. Okay, so automatic siya guys. Then, kung makita mo yung harapan niya, may mga halogen lights sa rin yan. Sobrang lalakas din yan. Kasi yung pinaka-high din niya. Ayan, sobrang ganda. Meron na yung fog lamps. Ayan, then ito yung grill niya guys. Naka-silver siya na matte finish. Usually, kung makikita mo yung ibang ano kasi niya, naka-chrome. Yung makintab. Okay, so ito naka-matte siya na silver. Then, actually, para sa akin, bumagay naman siya sa frozen white na kulay. So, maganda pa rin naman yan, guys. And yung gilid, ikutan nyo muna. Ayan, yung gilid niya naman, meron naman siyang step board sa gilid na stock na yan. Alam ko, meron talaga yan. Pag, sa pag-release ng unit na yan, alam ko kasama na yan. Stock talaga siya. Yung mga gulong, ayan, makakapal pa yan, guys. Actually, nasa 80 to 85% red light pa yan. And, tayo sa likod, meron rin siyang back sensor. Yan, kung makikita mo, may back sensor na siya, kompleto na rin. Tapos, ang pagkakaalam ko, yung pinaka-reserve na gulong niya is nasa ilalim. Sa likod na part, sa third row nung upuan. So, andun din yung sa third row na yun, yung pag inangat mo, may lock doon, may mga tools doon, complete. And guys, actually, ang tools pala ni Ford, meron yung mga special tools. Kaya, pag bumili kayo, wala na second na check nyo rin yung mga tools niya kung kompleto. Lahat. Kasi nga, actually, may mga ano yan, may mga, sa tulad, may mga star siya na kinakabit ko sa, tawag dun. Sa dulo nila ko, laway. Meron siya kinakabit na parang susi, para matanggal mo yung isang part nung, isang tornilyo nung sa reserve. So, yun, yun lang, take note lang doon pag bumibili kayo ng second hand. So, ito naman, kompleto siya, guys.
Then pasok tayo sa loob. Ayan, yung pinagkaiba nga nila ni Titanium, ni top of the line is yung upuan. Hindi siya naka-leather seat. So, naka-fabric lang siya. Pero actually guys, malambot din naman yan. And hindi rin siya basta-basta na kung ano lang. Ang pinagkaiba lang talaga nila, syempre, siya sa dumi. Kasi syempre yung leather seat kasi minsan dumudulas lang di ba? And ito siya, napaka-plain lang, pero okay pa rin naman yan guys. Pero kung ikaw hindi ka pa rin satisfied, gusto mo magmukhang titanium yan, pwede mo siyang pagawan ng leather seat. So, marami naman dyan gumagawa mga aftermarket. Then, ang gaganda rin naman, gusto mo pa ipo-customize kung anong kulay na gusto mo. Gusto mo kulay pink, white, black, or kung ano man. Kung anong trip mo, bahala ka. Pero lang nga, punta tayo dito sa unit. Ayan, kung makikita mo, sobrang sariwa nito guys. Intact na intact yung loob, pati yung labas. Dahil yung loob, importante sa akin yan. Lalo na pag ako tumitingin sa sasakyan. Ang pinakamahirap kasi talaga na gawin, yung pinakaloob niya, kung hindi na talaga sariwa yung loob, ang hirap kabulin yan. Actually, sobrang mapapagastos ka talaga. At the same time, doon mo malalaman kung maayos ba yung unit o hindi. Pero ito guys, sa dashboard pa lang, walang kalmot o walang bakas na sobrang laspag siya. Then, 48,000 yung tinakbo nito with Casa Record. Sobrang sariwa guys. Kahit i-check ko ka sa personal, kung ano nakita mo sa pictures, yan talaga yon. Then, punta tayo dito sa may head unit niya. Ayan, kung makikita mo yung head unit niya guys, ano siya, maliit lang, 3.5 inch lang yung monitor niya. Unlike nga nung sa Titanium, yung malalaki. Then, may mga, yun kasi may mga guide na. Ito, may back camera din naman ata to. Pero nga, medyo maliit lang siya. Unlike nung top of the line natin, kasi entry level nga lang din naman talaga. Pero nga, like what I said, kung hindi mo trip, pwede kang magpa-update ulit aftermarket. May mga gumagawa rin naman yan. Then, kung ako lang sa'yo, syempre, kung magpapagawa nila, doon na rin sa mga trusted. Actually, may mga groups naman for that. Sa mga Team Everest, sa mga group ng Facebook, doon ka na lang din magtanong. Pero kung ano, meron din naman ako mara-recommend. Okay, so, ito na nga siya. Sobrang sariwa ng unit, guys. Wala akong masasabi. Ayan. Lahat din yan, actually, yung likod niyan may sensor, may parking sensor na rin. Tumutunog siya. At ito nga yung nakakatawa sa Ford eh. Actually, sa tinagal-tagal ko kasing agent before, ayan, may mga sensors yan na alam mo sobrang madaanan na ng aso, basta madaanan kahit tao, tutunog at tutunog na yan. Maano niya, malalaman niya kagad. Kaya sobrang ano ng safety features ito Ford. Then yung iba natatakot na kumuha ng Ford gawa ng ano. Syempre sa maintenance, pero actually guys, kung ikaw rin naman talaga as car owner, talagang kung ikaw mismo alam mo pa paano magpahalaga sa sasakyan, hindi ka aabutan talaga ng matindi-tindi niyan. Kumbaga, ano pa rin eh, prevention is better than cure. Yun yung sinasabi nila, diba? Bago pa masira, huwag mo nahintahin pa. Kumbaga, proper PMS pa rin sa unit natin. Motor man yun o sasakyan guys. Basta ginagamit natin, hindi pwedeng hindi yan masisira. So, ito naman din, actually, sobrang, sa drive nito, sobrang ganda, comfort, wala kang masasabi. So, yun na nga, 2016 to, 2.2 liters pala to, 6-speed automatic. So, guys, sobrang ganda na rin, sobrang lakas rin ng engine. Diesel engine din siya, guys. Wala ka na rin masasabi dito, sobrang ganda. So, kung ako nga sa'yo, kung gusto mo maka-avail na medyo, alam mo, medyo mura na Ford, then pwede mo siyang gawing project car, pwede mo set upan, nakadepende naman sa'yo. Pwede mo pagandahin, pwede mo mas pagandahin pa sa Titanium. Ayan, so ito na nga siya guys, 2016 Ford Everest. Ayan, sobrang sariwa nito guys. And it costs only 780,000. Ayan, negotiable pa yun upon viewing guys. So mas maganda kung tatawad kayo upon viewing na lang. Kasi kung kaya naman namin ibigay naman natin agad yan. Located nga pala itong unit sa Quezon City. So kung mga gusto mag-view, kindly message us na lang here on ito yung number ko. May Viber din niya. Yan din yung Viber ko guys, saka WhatsApp. So, tawag lang kayo dyan. Then, kung may mga questions pa kayo, message kayo sa page namin. Or dito sa may comment section. Kindly message us na lang. Then, mabilis naman kami mag-reply guys. So, yan, 780k siya. Available din siya for financing. 320k yung all-in DP niya. Then, ang monthly niya for 4 years is 18,000 lang. So, sa 320, mauuwi mo siya. Kompleto mo na yan, mauuwi guys. So, ang ending plate pala nito ay 0. Ayan, 0 yung end plate niya. Then, 48,000 yung mileage. Sariwang-sariwa kung ano yung nasa pictures. Hindi naman kami nag-filter. Wala na kayong masasabi dyan. Talagang sariwa at yung unit. Then, complete papers, ready to transfer, ready for long ride. Kahit saan mo dalhin. Malamig aircon,
no issue, no hidden issue, hindi kami magbibenta lang. Alam namin na babalik kayo sa amin. So, babalik man kayo sa amin para bumili ulit ng bagong unit. So, yun na nga guys, sa mga gustong mag-avail nitong Ford Everest 2016 natin. Trend variant to guys ha. Kindly message us na lang or call na lang kayo sa number na binigay ko dyan sa baba kanina. So, this is John from Zay Auto Garage. Abang ulit tayo sa ating susunod na unit na i-review. So, maraming salamat. Kung hindi ka pa nakasubscribe, kindly subscribe and like na rin itong video guys para mas marami pa tayong magawa. At the same time, kung may mga dadagdag kayo sa mga nasabi kong walang kabalbalan na bagay, comment nyo na lang din guys. And open naman tayo sa suggestion. Sabay tayo matuto. Ayan, so ako naman, willing din naman akong mag-share, willing din akong makinig. So, yun na nga, kung may mga additional, kung may mga request kayo na i-review natin, pwede rin naman guys, kindly message us na lang. Kung may mga hinahanap kayong unit, message lang din kayo. So, maraming salamat. Have a nice day. This is John from Zay Auto Garage. Please like, share, and subscribe na rin sa aming mga platform, TikTok, YouTube, Facebook. Maraming salamat guys. Ingat lagi. Bye-bye.